Good news naman ito sa Lakers fans dahil may inilabas na nga na trade package ang Lakers na siguradong hindi makakatanggi ang Utah Jazz para kay Kessler at Sexton. Pero bago yan, ang unang taon ni Gabe Vincent sa Los Angeles Lakers ay naging mahirap dahil sa kanyang mga injury na naglimita sa kanyang mga laro. Dahil dito, hindi niya nahanap ang kanyang rhythm sa buong season. Pagpasok ng bagong season, mabagal ang naging simula ni Vincent, ngunit unti-unti na siyang nagiging epektibo sa nakalipas na mga linggo. Sa huling 12 games ni Vince, naitala niya ang 43.2% shooting mula sa 3-point range sa 3.7 attempts kada laro. Matapos ang pag-trade kay D'Angelo Russell, kailangan ni Vincent na mag-step up bilang scorer at nagawa niya ito ng maayos. Isa sa kanyang mga pinakamagandang laro ang laban sa dati niyang team na Miami Heat kung saan nagtala siya ng 14 points at 4 assists sa 6 out of 9 shooting mula sa bench. Ang larong ito ang nagbigay daan upang matigil ang tatlong sunod na talo ng Lakers. Sa panayam, ipinaliwanag ni Vincent kung bakit hindi nawawala ang kumpiyansa niya sa kanyang jump shot. Ayon sa kanya, walang bagay daw na ginawa niya ng mas madalas sa buong buhay niya ay kundi ang mag-shoot ng bola. Kaya kung may huling mawawala daw sa kanyang sarili ay yung kanyang tiwala sa kanyang sarili. Alam din daw niya na magaling siyang shooter at nakagawa siya ng malalaking tira sa malalaking laro ayon mismo ito kay Gabe Vincent. Habang patuloy na naghahanap ng scoring at playmaking guard ang Lakers, maaaring hindi na ito maging pangangailangan kung magpapatuloy ang magandang laro ni Vincent. Magiging daan ito upang ituon ng front office ang pansin sa iba pang pangangailangan ng Lakers. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay kinakailangang tukuyin ang mga priority nilang target bago ang darating na trade deadline sa Pebrero 6. Ayon sa NBA Analysis Network, maaaring mapasakamay ng Lakers ang isang promising na duo mula sa Utah Jazz na magbibigay ng instant impact sa kanilang team. Ayon sa artikulong isinulat ni Ikash Chowdhury, ang Lakers matapos makapagtala ng sunod-sunod na panalo ay muling bumagsak sa tatlong magkakasunod na pagkatalo kabilang ang huling laban kontra San Antonio Spurs. Dahil dito, iminungkahi ang isang trade upang mapalakas ang roster ng kupunan bago ang trade deadline. Iminungkahi sa trade proposal na i-trade ng Lakers sina Gabe Vincent, Max Christie, Jalen Hood-Schifino at isang 2031 first round pick kapalit ni Colin Sexton at Walker Kessler ng Utah Jazz. Si Sexton, ang pangalawang nangungunang scorer ng Utah, ay kasalukuyang may average na 18.2 points bawat laro habang nag-shoot ng career best 42% mula sa 3-point range. Kilala si Sexton sa kanyang pagiging magaling sa parehong depensa at opensa. Samantala, si Walker Kessler ay isang tradisyonal na sentro na eksaktong kailangan ng Lakers upang bigyan ng suporta si Anthony Davis. May taas na 7 foot, ang 23 years old na si Kessler ay may average na 10.8 points, 2.5 blocks at 72% field goal shooting ngayong season. Ayon sa NBA Analysis Network, ang pagkuha sa duo ng Jazz ay magbibigay ng solusyon sa kakulangan ng Lakers sa isang scorer at maaasahang big man. Malinaw na ang ganitong trade ay magpapalakas sa tsansa ng Lakers na makapag-perform ng mas mahusay sa darating na bahagi ng season.